Hello guys, good evening. So today is September 18, 2023. Monday tayo ngayon at around 9:05 p.m. Kakabalik lang natin. Ganon ang energy. Alis dyan! Magwa-watchlist tayo ngayon. And kakabalik lang natin guys. Anong oras tayo natapos kanina? Mga 8? Mga 7? Tapos kakabalik lang natin dahil naglangay-langay tayo. Nod tayo. Medyo I don't like the feeling. Ewan ko kung ano yung nararamdaman ko. Medyo hindi ko gusto. Pero ganyan talaga guys. Kahit hindi mo gusto, balik ka pa rin. So, gagawin natin ngayon is watchlist muna. Okay? Compare natin yung watchlist natin yesterday. Tapos, gawa tayo ng watchlist ngayon. And then, after nun, tapusin muna natin. Tapos, gawa tayo. Parang gusto ko kayong isama sa, wow. Kung paano ko gagawin yung virtual trade ko. Tapos, paano ko isusulat siya. Kung hindi ko naman masusulat dyan, paano ko ba gagawin? Sige, try natin. At saka, yun. Ayun lang. Sige. Let's see. Kumbaga, na-check na natin yun kanina, na-segregate na natin. Ngayon, ang gagawin natin ay maghahanap tayo ng watchlist. But before that, gagawin muna natin is, i-check natin yung watchlist natin kanina. Para kanina, hindi yung kanina. Para kanina, ginawa natin siya, kahapon lang natin yata ginawa kasi late tayo nakagawa eh. Pero, yun. Supposedly, dapat ang pag-watchlist ko ay daily. Weekly lang. Pero dahil marami tayong oras at nakatutok tayo dito sa market, kaya yung pag nagpili ako ng watchlist, gusto ko, yun na yung bibilhin ko. Kasi pagka kunyari, gusto ko pala weekly, hindi naman pala ako very active everyday, no? So, ang pipiliin ko, yung pang whole week na, okay, ito yung titingnan ko, papanoorin ko siya. Kapag pumunta siya doon sa area na gusto ko siyang bilhin, saka ko siya bibilhin. Wow, sana ganun. Ganun talaga ako mag-trade next time, guys. So, yun. Pinakita ko na to kanina, ulitin lang natin. Ito yun, I have 4 na nasa watchlist ko, DMC, Wilcon, CLI, and FGen. So, kung sa price action, si FGen yung pinaka bumagsak. Siya lang yung bumagsak, and then CLI. And then, tingnan natin kung paano yung move nila. Tapos, yan. Okay. Ito yan. Better ngayon ko na rin gawin pala yung virtual na time na ko. Sige, ngayon na lang. Mamaya na lang yung so, anyway, watchlist tayo. Dito natin pala titingnan. Ba't ako dyan nagpili? Guys, dito natin siya titingnan. Unahin natin si FGen. Siya kasi yung pinakapulahan ngayon eh. Hindi tayo pinagbigyan kanina guys. Actually, hindi tayo pinagbigyan. Supposedly, gusto natin siyang bilhin dito. Above dito sa candle niya kahapon. Pero, ayun, hindi tayo pinagbigyan. Nag-red din siya. So, okay lang. At least, tama tayo. Hindi tama o mali, pero at least yung system na or yung plano natin na pagbili, hindi tayo pinagbigyan tapos bumagsak pa siya. Pero hindi pa naman yung katapusan ng mundo niya talaga. Tingnan pa natin kung anong gagawin niya bukas kasi nasa support area pa rin naman siya. Pero today, syempre medyo nanghina siya kaya binenta talaga siya. Tsaka karamihan kasi ng index, bumabagsak din talaga. Dahil nga sa FTSE rebalancing. So, ayun, yun din pala yun. Yan, sa FGen. Lalagay ba natin siya sa watchlist natin ulit? Of course not. Bukas pa natin malalaman kung karapat dapat pa ba natin siyang ilagay ulit. Okay? Hindi muna natin. Out na muna siya for today's watchlist. Out na muna natin siya. So, next, DMC. Ito yung plan ko. Bale, ito yung kay DMC, guys. Yan. So, ang ginawa ko dyan, bumili na ako. Although, ayusin natin yung box niya. Yan. Bumili na ako kanina. Kasi nga, yung ano ko sa kanya is pang dividend play, kasama siya
ni sino ba to? Ni SCC. So hindi na natin habol sa SCC guys. So next time, next year, sana mas mabilis yung kilos natin. Anyway, balik tayo dito. So ito, yun yung plano natin. Dito natin siya bibilhin. Dito yung cut loss area natin at saka dito yung TP area natin, which is yung ano lang naman niya, yung gap up close lang niya, ay gap down close lang niya, kasi gap down to guys bawasan natin yan malinis yan. Kung tatanggalin natin to, sige nga, tanggalin natin yan, ayun, malinis yan, sobrang linis yan, kaya okay, game lang yan, nice one yan. Labas natin yung 50, labas natin yung 200, tsaka if ever na maganda siya, magko-cross, bullish cross yan. Pero may cut loss area rin naman tayo dito sa box na niya mismo or sa below DB50 ay EMA 50. So yan, lagyan natin ng mga reasoning natin, try natin na maging maayos yung mga reasons natin dito. 6 ba yun? Yan, 20. Reason for buying RFB. Okay, ano ba yung reason ko? Una, dividend siya. October dividend na. October dividend. Wow, bagong spelling ng October natin. October dividend. Isa kasi ito sa mga, alam mo na, gusto nila pagdating sa dividend. Number 2, kung hindi October dividend. Number 2, if we filled lang yung gap, yun lang yung nasa isip natin yun yung pang TP natin yan, lagyan na natin dyan. I-filled niya yung gap dito, ano ba, more on dividend talaga guys. Tapos syempre pasok pa rin naman sa risk. Kaya ganun lang ka simple yung mga ko sa nag-create siya ng higher low, 'di ba? Meron siya mini box dito, 3 months 3 months what we call this, 3 months breakout niya to, tapos nag-pause siya dito, and then itong line na to, I consider this as trend line support niya. Yung trend line support niya, kumbaga nag-below siya dyan, so dapat ako dyan, diba? Kumbaga stay away lang muna ako. Kaso lang, pinilit niyang pumasok dito. So, lang yan, guide lang natin yan guys. Kumbaga, ang pa rin natin is sa dividend siya. So, maliit lang yung gusto nating kuhanin, hanggang dito lang and then out na tayo. Okay, ganyan lang. Tapos, ito yung TP, ito yung reason for buying ko. Cut loss ko is below this box. Actually, dalawang box to. Hindi 1, 2. Tapos, hindi na, yes, dalawang box. Pero, ito na talaga yun. Expand ko lang. Expand. Yan. So, near resistance din siya guys Pero din, try natin. Okay. Andito yung computation. Yung buy area ko, ayusin ko muna. Saan yung buy area ko? Dito. Ayusin ko lang ito yung virtual natin. Ano pangalan niya? DMC. So, si DMC, binili natin ng 1046. Tama? 1046 times, yung average niya is 1049. Average 1049. Tapos, ano pa ba? Okay, 1046, 1049. Magkano yung total niya? DMC, 1049 yung average. Okay, 14,700, tama. 154 pala to. 154, 215.60. Yan yun. Yan yung total natin. 154. Sasama ko na kayo guys kung paano natin binili. Tapos hanap tayo mamaya pang watchlist natin. Okay. Medyo magulo, no?
Okay lang yan. Okay. Tapos, yung negative na to, EOD ko kasi, syempre, yan yung sa tax. Next, Bilcon. Next, i-Bilcon natin to. So, bear with me guys, dahil, wow, lakas ng BTC ah. Congrats guys. Congrats dudes. Kaya pala, yun na yun. Nakita ko na yung dahilan bakit ako napahiga. Dahil kay BTC, baka. So, ayan, check na lang natin yan mamaya guys. Dahil hindi talaga tayo nakasali dyan. Okay? Huwag na nating stressin. $1 lang din naman ang willing to lose natin dyan. So, asa na ba yun? Eto. Puntahan natin yung mga, gaya tayo dito ng dati kong mga ginagawa. Yes, eto. Gayahin natin to. Tapos, balik tayo dito sa DMC. Pagbalik natin sa DMC, yan. Ito, natin. Yan. Ano nga yung buy area ko? Buy area ko is 1046. Yan. Mamaya kasi importante sa atin ito. Yan, 1046. Ito, buy. Tapos, ito, average. Ano nga ito? DMC. Yan. DMC. Tapos, mamaya, ipasok na natin yan. September 18. Lagyan natin ng, mamaya. September 18. Ilang shares? 14,700. Magkano yung average niya? 1049. Tapos, wala pang total. Dapat may total to. Total. Yan. Lalagyan natin siya ng ganyan para medyo aware din tayo. 154 to 15.60. 154 to 15. Tapos, pakita ko sa inyo saan tayo naglalagay na yung So, 1046. Magkano yung cut loss na nandito? Yun 994. Okay. 9.94. Tapos, yung TP natin, saan? 1128. Ganun lang kasimple yung TP natin, guys. 1128. Ayaw natin mga whole number kasi baka yun eh. So, ayun, yung RSI niya nasa 63 pa rin naman. Lagay na rin natin guys para tawag dito. Cut natin to. Lagay na natin kasi para meron tayong data kung paano natin siya binili, saan, ano na ba yung RSI niya. Okay? So, ito ngayon, October dividend. Tapos, ang gusto ko lang naman yung ma-fill niya yung gap niya. Tapos, ilagay natin yung RSI niya ngayon ay nasa 63 and okay pa yun kasi nga wala pa siya sa 70. Kumbaga parang may chance pa. Kasi syempre pag 70 baka muna. Depende pa rin sa istorya niya. Pahinga muna, mag-duration muna. Tapos, ito, below 70, pasok pa rin naman. Tapos yung ADX niya, nasa 30. So, malakas ito. No? ADX niya, nasa 30. Malakas to. Pwede pa rin. Kumbaga pa uptrend, no? Tapos, even na pangalawang box niya pa lang. Tapos ito, above MACD above zero line. MACD bullish above zero line. Bullish. So, lakas guys, no? Above zero. Ayan lang, above zero. So, panalo. And then, yung EMA natin, above 50 and 200. Tapos,
potential to crossover pa yan. Potential to cross, bullish cross. So, lalagyan natin mga dahilan guys para pag nag-report na tayo, hindi na natin makalimutan. Kasi nakakalimutan ko. Di ba? Ito na nga lang, kakalimutan mo pa. Yan. Yan yung mga dahilan natin. Yung pagbenta natin dito, yung pag-cut loss natin sa below 50 lang. Saan ba yun? Paano natin cut loss? Dito natin ilagay. Pang cut loss, reason natin is below EMA 50. Actually very tight nga yung pagka below niya, pero malakas talaga siya, patunayan niya, diba? Nagbida-bida na sa SEC. Pero kung edi mali tayo. Next time natin virtual to guys, at least, kaya dapat masanay ako sa virtual na makapalamukha ako sa virtual. I mean, malakas ang loob ko, nag-trade talaga ako sa virtual. So, kung ito yung cut loss, ito yung TP, magkano yan? Parang 1 bar lang guys. Kahit 1 bar lang, okay lang sa atin yan. So, cut loss is below 50 plus below box. Okay, below DB50. Ay, DB bottom. So, may mga dahilan. Hindi yung pumasok tayo na walang dahilan. Diba? Okay? Dapat may mga dahilan yan. Nice. Okay, may news ba? Wala pa naman. Hindi pa na-announce. Kung ba, waiting pa tayo. Wala pang na-announce eh. Okay. Waiting pa tayo. No? Announce yung dividend X date. Okay, your dividend. Waiting to be announced. Dividend. Actually, wala pa nga date, wala pa lahat. Pero, tentative na this coming month. Okay? So, yan yung mga dahilan natin. So, tingnan natin kung valid ba yung reason natin mga yan. Tapos, balikan natin siya sa, yun natin 16. Balikan natin siya. Kapag natipi tayo, na-out tayo, balikan natin siya kung anong ginawa niya. Tama ba yung plano natin? Ano ba dapat yung gagawin natin next time? At saka yung volume guys. Exad siya volume. Ngayon ko lang nakita to sa totoo. Pero need to be aware pa rin. Volume, huge volume. Diba? Tingnan natin kung anong gagawin niya. Even though napangit yung ibang nasa index ngayon, sila bida-bida pa rin. Okay? So, ito yung reason natin. Ngayon, kung may reason tayo dyan, mamaya ilalagay natin dito yung reason natin. So, meron kasi ako dito, gumagawa kasi kami na kung magkano ko siya binili, kung magkano yung cut loss. Ito. Kung tama ba. Para maturo ko rin sa inyo. Kung paano ko i-journal to. Di pa to tapos, kumbaga parang ito pa yung entry ko, diba? Ito yung buy ko. Isulat na natin dito para hindi siya, ewan ko kung may logbook din ba ako sa virtual, pero tayo ngayon? Today is 18/9/23. Yep. Tapos, ang binili natin? DMC. Buy tayo. Pindutin lang to. Tapos, buy tayo. Tapos, magkano natin nabili? 10.46. Now, medyo aware tayo kung magkano nga natin binili. Paulit-ulit ba naman tayo nagkukwento dito? Ilang peraso? Ilang share? 14,500. Magkano dapat supposedly dito? Nasa 154 to 115.60 yan. Okay, plan. Too early. According to plan lang tayo guys. Confident tayo dyan. Okay, tama. 154. So, dividend play na. Ano bang natin? Dividend play plus mid cap. Plus gap. Plus dahil na nga natin yung dividend play plus gap plus
yun na yung pinakasariwang naisip ko. Dapat hindi tayo ganito. Next time, ayusin natin. So, okay. Gusto ko yan kasi yan yung plano ko. Tapos, nasa second box pa siya. Diba? Create pa siya ng higher low. Pero, nabili na siya near resistance. Maliit lang kasi yung box na kaya pwede pa. Pwede, okay lang. Base 2. Box 2. Base 2 na natin yun for 3 months. Okay? Tingnan nyo. Ano tsura? Naka naman. Okay. 1 pala. Base 1 kasi yung eto pwedeng base 0 natin yan. Next. Save na natin guys. Save natin dito. Ayan. Tapos tayo nyo. Ayun. So, next is Wilcon. Ganun din yung gagawin natin. Kung paano natin nakikita dito. Ay, mali. Balik tayo guys. Kasi kakopy natin to para meron tayong storya dito. So, yan. Ito ang line na to, consider it as a trend line. Pwede natin tanggalin kasi ayan supposedly dito siya pero nag-breakdown tapos ni-retest, nag-breakdown ulit. So, ito kahit anong gawin natin, ito ay ano rin naman, resistance niya. 'Di ba? Saan pa ba if ever na magganyan, sobrang layo na. Pero let's check. Dito lang yun. Hayaan natin siya dyan. Diba? Yan, dami nating linya guys. Okay. So, dito natin, sabi ko nga kahapon, na bibilhin ko to siya. Actually, dito sa area na to, kahit sa area na to, bibilhin ko to siya. Pero EOD ko na nabili kanina. So, ito, binili natin kanina. Bakit hindi na-save dito yung ano ko kahapon? So, binili natin kanina dito. Kanina hindi niya na-save. Oh, that's bad. Okay. Tapos, pati nga. Bakit? Hindi na sinave. Actually guys, below dapat niyan ako diba? If ever man. Tapos, ito, I don't consider, baka dito ko na ano ito. Ayan, dito. Kasi nga, if ever na matagal siya, baka mag-kiss pa tong 200. Ganyan ko siya nakikita. Pero near lang dyan, okay na ako. Tapos, ito, teka lang ha. Bakit? Mabalik tayo sa DMC. Bago ko anuhin. Para hindi ko na masyadong arte ito. Ito yung TP natin. Yun. Halata naman. Okay. Okay na yun. Okay, so balik tayo dito, DMC, tapos Wilcon. Okay, sa Wilcon, ganito yung plano natin kanina actually. Hindi ko alam bakit hindi na-save. Na-save ko nga yung isa eh. Sure ko kagabi pa yun din. Alam ko 7 something ang risk ko dito. Tingnan nga natin. Calculate natin guys kasi nga hindi pwedeng magkamali ako dito dahil masisira yung VAR natin. 10,000 yung willing to risk ko guys. So 10,000 which is 1 VAR for 1 million. Ano na to? Virtual lang to. Tapos yan ay 7.25
6.5. Ilagay natin. Ito ba? Hindi masyadong malaki. So, dapat dito pa ba ako? Teka lang guys, ha? Bear with me. Kung hindi yan, kung hindi ito, dapat near dito. 7, 10,000, 1, 3 something. Divide 7.7. Something, oh, ito, 7.7 nga. Malapit ako dito sa 7.7. Parang ganito lang siya. Ay, 6.5 dapat. Yes. Plus 2 na var. 6.5. Plus 2 var. Yun. Plus 2 var. Diba? 20. 65, 70. Plus 2. Plus 1.2 var. Okay na yan. Okay. Ganyan dapat. So, sabi ko, planuhin ulit natin dito. Ito, tanggalin na nga natin ito. Included na pangalan nito. Wilcan. Yan. So, pareho lang ha, ngayong araw na to. Tingnan natin kung 5.8 ba natin siya nakuha. Yung shares, 5.8, tama. Magkano natin siya nakuha? 22, tama. Pero magkano yung average price niya? 22.06. Yan. Magkano total niya? 127, 976.42. So, may less na kaagad yan kasi dahil sa yung less niya dahil sa tax. So, if ever, okay, meron pa akong available cash na 500. Kaya, pwede pa tayo mag-trade. Trade lang ng trade. Hanggang sa magsawa dito sa virtual. Actually, I'm not fan talaga ng hindi ako fan ng virtual. Super hindi ako fan ng virtual. Pero dati lang yun. Ngayon, medyo kahit pa paano pa. Putak din, nakakasawa na. Tawagin nga natin sa virtual at patulong tayo. May feeling kasi pagka bibili ka, tapos nagiging routine mo sa virtual, ganyan, parang, okay. Kumaga parang iba yung dating. 'Di ba? Kaysa sa wala kang gagawin. Akin ko lang to ha. Kumbaga parang kunyari nasa watchlist ko yan. May emotion guys, ang dami ko naging watchlist last week. Tapos nakita ko ngayon, 'di ba, bumabagsak sila. So parang mas ninanamnaman ko 'yun. Meron pa rin yung dating sa akin kasi winatchlist ko, nasaktan ako doon. So babalikan ko 'yun. Ay, ito sakit, nasaktan ako dito nung nakaraan, ganyan. Medyo may pagka-emotional ako, which is hindi to tama. Hindi ito yung nararapat na style. Pero, kumbaga, I need to be aware na may ganun akong ugali kasi ayoko ng ganung ugali. So, gusto kong baguhin yung ganyang klaseng ugali. So, kung ano to, alam ko pwede. Pero, ito dapat 55, 20, mga 2055 to. 20, where are you? Catlos is 2055. So, yun. Dapat may mga ganun akong very tight lang tayo guys kasi support to eh. Kung out siya, umout siya. 2470 tayo dito. TP natin 1:1 lang guys para makarami tayong data. Char bisahe juga kayo eh. Tapos diba, meron na tayong data. Wilcom September, yan, updated na yan. So ngayon, bakit ko sinusulat din tong total? Kasi para alam ko kung magkano yung nilabas ko dito, magiging aware din ako. 'Di ba? Para next time, alam na. So, si Wilcon, kailan nga yung dividend nito? Yun, meron ba? Ba't hindi? Okay. Every March, nagbibigay ng dividend to, pero pasok pa rin kung March, no? Kasi,
September, October, November, December, January, February, March. Sa 6 months pa rin yun. So, pasok pa rin. Even kaso nasa support siya, yun, panalo. So, March dividend, lagay natin. Kasi more on focus din ako sa dividend, guys. Tapos, nasa support pa. So, nice one. Tingnan natin. So, wala tayong gap na i-fill dito. Pero, ang TP na reason natin dito ay ayun. So, hindi. Mamaya na. Ito, guys. Mamaya na nga lang yan. Sundan na lang natin to. Okay? TP natin is EMA. EMA. DB50. Previous DB50. Yun lang hinihingi natin, guys. Previous DB50. 'Di ba? Kasi iniisip ko kasi kung matagal siya, at least ito kumbaga ang magsusundo sa kanya 200. Kung ganun mangyayari, susundo sa kanya 200, okay na tayo doon. 'Di ba? At least malaki allowance natin dito. Kung medyo matagal. Pero kung mabilis lang siya, di makakapag-out tayo mas maaga. So, RSI niya is 46.92. 46.92. Okay, range to, kaya okay lang sa atin. Plus, naka-divergent siya. No? Ito, look at it. Ayan, oh. Kahit dito yan, umaangat yan. Ngayon, pangatlong touch niya, paangat. Diba? Ito, dapat dito yan. Divergence yan, umangat. Pero, mas real to. Tapos, ito, if ever man, okay, wag naman na nating anuhin yung divergence. Pero, meron siyang ganong level. So, wala tayong expectant dito kasi ito yung nasa ilalim naman. Kaya nga, mabilis lang yung natin, reflex natin dito kasi nasa below MACD. So, tingnan na rin natin. Sulat na rin natin yung MACD, guys. So, ang ADX nasa 2175. Ibig sabihin, walang trend, di ba? Range lang talaga siya. Actually, downtrend nga to pero parang mahina. Parang walang trend sa kanya. Big range, reversal siya, pero 'di ba? Pero pagka yan Pero kung titingnan mo dito sa side na to, downtrend siya. Gradual lang yung pagbaba niya. Pero dito, 21. Anyway, tingnan natin. Maganda na rin yung aware tayo. 46, ADX 21, 2175, 2175, MACD, hindi, bullish but below tayo sa zero. Okay. Below zero. Okay. Below all M naman to. Below din. Para maging aware tayo. Below. Walang pag-cross Wala. Okay. May huge volume ba? Wala medyo mahina pa rin pala yung volume niya compared nung Saturday, guys. Pero yung confirmation niya today, yun yung natin. Plus confirmation candle. No. Actually, don't need to na confirmation candle siya kasi nga support din naman yan. Lagay na rin natin. Yung cut loss natin is below tayo, major support. Major support. Yan lang yun. Below, wala tayong nakikitang magko-cross dyan. 'Di ba? Huge, wala rin. Wala namang ka-volume. Tapos, cut loss area natin yan. Wala tayong wini-wait na i-announce. Basta ang gusto lang natin sa kanya nasa major support. Okay. Ba? Tapos, lagay natin price major support.
Yan. Okay. Yan yung mga reason natin. So, ngayon, may mga reason na tayo. See? Yan. May mga reason na tayo. Importante yan. Para maayos natin yung isip natin. Yan. Okay? And then, punta na tayo dito. Saan na ba tayo? It is 1. 18, 9, 23. Pangalan nito? Wilcon. Buy ulit. Yan, buy. Anong oras? Anong presyo? 22. 5.8. Dapat 127, 976 dito. Dividend play, medyo malayo nga lang, pero i-ano na rin natin siya. Walang gap, wala. Major support lang. Major support. Okay. According to plan pa rin. Ayan. Tama, 126. Okay. Save na natin to, guys. Control S, tapos out na tayo dito. See? Nakasama na kayo sa akin. Tapos na akong mag-virtual nito. Ay, sulat ko lang dito. Okay. Tapos pagka okay, i-hello ko lang yung hello to ourselves. Charot lang. So, kung may call, zero. Para ma-imagine nyo kung ano yung mga binubuksan ko. Lagi ako niloloko. Ito daw yung pang guard ng logbook guard to. Oo, kamukha talaga guard. Ay, pang kamukha talaga siya. So, yes, according to plan ang pagpasok natin. Tingnan natin sa pag-out natin. Ganun tayo, guys. Matapang tayo. Pasok. Tapang. So, X natin. So, okay, naglagay na tayo dito. So, syempre, matatanggal na natin yung watchlist natin na DMC at saka Wilcon. Ngayon, pwede pa natin buhay. Pwede pa natin buhayin yung iba. So, ngayon, hanap na tayo ng trade natin. Okay? So, sa watchlist na tayo. Let's go. Let's go, Pinas. Yun, pagbagsak ni BTC. Yes. Ganyan talaga, guys, pag in-gitera. Wala ka namang na-trade. So, balik na tayo, guys. Balik ang lendog na tayo. Ano ba? Bakit siya nag-inarte dyan? Yan ba yung resistance? Malakas pa rin. Kaya mo siya dyan. So, punta tayo dito. So, yan, nakwento na natin kung ano yung mga nangyari. Yan. Ito yung DMC. Ito yung Wilcon. Actually, kung titingnan mo, si Wilcon ang pinaka-kulelat. Si Wilcon yung nasa support talaga. Nasa major support, downtrend, major support, tapos kakagawa lang niya ng box niya. Pero yung box niya, tinetest talaga kasi nga, ilang touch na ng top, ilang touch na ng bottom, or ilang touch ng resistance tsaka support. Dalawang beses na nag-touch. Pangatlong beses na to ngayon yung support niya. Hindi niya nga tinatch yung support. So, ayun, kumbaga, nag-risk na rin tayo. Baka kasi, ang gagawin niya is mag-DB50, tapos saka bababa. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Basta yun lang yung plano muna natin, guys. Stick muna tayo sa pagplano. So, CLI, pasok to, guys. Hindi ko talaga in-expect na ganito yung gagawin. Kasi kung alam ko lang, binili ko na to kanina. Ang alam ko kasi negative 2 siya eh. Mali pala yung nakikita ko. Diyos mio, marimar. Akala ko kasi negative 2 siya. So, sa AB Capital, doon ko nakita. Sabi ko, negative 2. Laki pala. Buti na lang hindi. FGen lang pala. Anyway, so, pasok pa rin natin si Ito si FGen, pahinga muna siya. Hindi muna natin siya isasama sa Tapos, CLI, pasok. Ilalagay natin. Ngayon, ang gagawin natin, itong DMC, lagay natin dito sa virtual. Yan, lagay natin. Tapos, itong Wilcon, lagay din natin sa virtual. So, ayun. Ano ba yung gusto natin dito sa virtual bago tayo mag-watchlist?
So, nagustuhan ko dito sa pag-virtual natin ngayon, at least, 'di ba, kahit papano, nagkaroon ako ng gut na mag-virtual. Kasi nga, unang-una hindi ako fan ng virtual. Pangalawa, may emotion pa rin ako pag nag-virtual ako. Saan ka pa? Virtual na wala ka nang mawawala diyang pera. Pero yung ano, iniingatan ko rin yung pera dito sa loob ng virtual kasi nga yung ano, parang iniisip mo paano kung pera ko 'yan. Parang ganun, may ganung feeling ba. So, ayun, proud lang ako sa sarili ko ngayon kasi wala, sabi ko, okay, bilhin ko, wala namang mawawala. At least, may ganun ako iniisip kasi kahit virtual nga, meron nga ako emotion. So, kanina sabi ko, hindi, bilhin ko na kung ano lang yung nasa isip ko, at least nakasulat siya dito sa whiteboard ko. Nakikita ko, very good tong whiteboard na to. Nakikita ko, tsaka nagagawa ko yung dapat kong gawin. So, yun. Nag-virtual trade ako. So, X nga natin to. Nice one. Good job sa akin dito, guys. Ayan, good job sa akin. Naglagay ako ng whiteboard eh. Kasi may whiteboard mentor natin. So, dapat tayo rin. Ingit-ingit lang. So, ayan, tatanggalin na natin yung F dyan, ano. Tanggalin. Kung nakikita nyo lang ako, guys, nako, makikita nyo sana ako kung paano tong mga kaartihan natin ngayon. Yep. So, naglagay ako dito ng crypto virtual. Mamaya sa atin to, guys. Kasi sinulat natin dito, so panindigan natin to. Ayun. Naano lang din talaga ako kanina kasi nga ang ginawa ko, supposedly, meron ako nakatenggang gagawin kahapon, yun yung voice over kasi hindi ko nga nagawa kagabi kasi madaling araw na parang wala nang lakas yung boses ko. And then ngayon, kanina ko ginawa, so parang time consuming masyado, tapos nag-post din ako. Very time consuming, tapos parang may emotion din kasi nagbenta ako, tapos supposedly ganito sana yung kita ko, tapos nagbenta ako, halos wala rin na magkikitain. Pero okay lang kasi kahit pa paano, hindi naman ako nalugi. Kumbaga free naman yung pagpasok ko doon. Nandun pa rin yung experience, may natutunan pa rin ako doon. Pero yun, may mga ganun, mga naglalaro pa rin sa emotion natin ngayon. Pero kahit pa paano, kahit ganun tayo, nagte-take action tayo. So, ito nga, itong virtual na to, yun, good job sa akin kasi nga, nakabalik na tayo sa pag-virtual. Tapos, ngayon, tingnan natin kung kasi gusto kong ituloy-tuloy lang to. Okay, papasok ako, kung na-out ako, di na-out ako. Ano ba learning ko dito? Bakit ako ganito? Ito sana yun. So, next time, dapat iba. Ano ba dapat nasa isip ko? Ito ba talaga kaya na ko na bang panindigan? Kasi nandito ako sa moment na gusto ko talaga magkaroon ng sarili kong system, na sinusunod kong system. Hindi yung magkaroon lang dahil lang pa-cute lang. Kundi gusto ko yung sinusunod kong system at magiging consistent ako at maging profitable ako dun sa system na yun. So, yun yung wino-workout ko ngayon. So, ngayon naman, para naman din akong may konting kaguluhan kasi nga gusto ko nga ng virtual, gusto ko nga ng dividend, tapos gusto ko rin ng hindi dividend, yung din, yung mga nasa reversal. Minsan gusto ko rin yung bounce, minsan gusto ko rin yung mag-uptrend, yung swing lang, ganon. So, marami akong gusto. Pero kahit even though na marami akong gusto, alam ko paano ko pasukin, alam ko paano ko lalabas. Yun yung pagkakaalam ko, guys, ha. So, yun. Nakaka-trade tayo, ganyan. So, may mga pa talaga na, ay, natakot ako. Ay, may ganon. Yung may ganon, may mga feeling na, ano ba, tama ba tong ginagawa ko? Pero, don't want to be too harsh to myself kasi nga, yun yung parang may patango-tango yung inaantok ko, pero nawala yung antok ko na may patango-tango dito sa gilid. Pero yun nga, real talk din naman to kasi kilalang kilala ako ng mentor ko. Hindi ako pwedeng masyadong maging harsh sa sarili ko kasi sa ngayon, parang yun yung kakayanan ko. Yun yung gusto ko, yun yung akala ko, kaya ko to. Baka malay mo dito, ito pala yung style, baka hanap pala ako ng ganitong magiging profitable sa ganitong style kung ito talaga yung para sa akin, 'di ba? Ako lang din mapapagod niyan. Pero at least ang importante dito, nagta-try ako. Kumbaga nagta-take action ako, hindi yung parang ini-imagine ko lang hihiga sa isang tabi gagawa ng iba. Kumbaga focus na lang talaga kung ano yung nandito sa harapan ko. So, yun nga, 'di ba? Paano ba tayo gagaling? It takes time, more practice, more study, learning, at saka more iyak. So, yun, hard work talaga. Yun,
Ayan, good job naman sa akin. At saka, yun, gusto kong matuloy-tuloy itong virtual ko. Virtual lang itong pinag-usapan natin habang ang sinasabi ko, guys, no? Pero gusto ko matuloy-tuloy itong virtual ko, pag-vlog ko. Kasi nga, pag nandito kasi ako, kunyari may sinasabi ako, para kasing very, ako mindful ako eh. Alam kong, kahit alam kong ako lang din makikinig dito at mentor ko, no? Pero, iba yung pakiramdam na parang may kinikwentuhan ako, yung ganon. Kasi kung wala akong kausap ngayon, kung wala akong, kumbaga nilalabasan ng sama ng loob, kung ano yung nasa isip ko ngayon, kung walang, hindi to tingnan ko nga kung naka-record to. Kung hindi ako naka-record ngayon, kanina pa akong palipat-lipat. At least ngayon, pag naka-record ako, kumbaga, yung, alam mo yun, yung parang mas dire-diretso yung iniisip ko. Okay, ito muna, ganon. So, yun. At saka, yun muna. Yun lang na, gusto kong matuloy-tuloy itong virtual ko. Mapanindigan ko. Tsaka, medyo matagal talaga PSE. Yun nga yung, dito. Kasi buhay pa nga rin yung, teka lang. Speaking of buhay. Tingnan natin, guys, no? Yung mga hawak ko sa virtual. Ito, alam ko buhay pa ako dito yung cutlass area ko. AGI, yes, buhay na buhay pa ako dito yung cutlass area ko. Lakas din to sa AGI. DMC, yes, alam na natin dito yung cutlass natin. So, check na natin yan bukas kung ano ba yung ibibigay niya sa atin. So, yan. Tingnan natin kung i-out niya tayo. So, mas magiging aware tayo. Kasi nga, ganito ba talaga gusto ko ba talaga support or gusto ko yung nasa taas, ano ba talaga? Pero syempre pag dividend ka, dapat support ka, 'di ba? Dapat dun ka lang. Kaso lang yung style siguro na dapat wag ko nang masyadong bantayan. Dividend naman pagbigyan mo namang huminga-hinga, yung may ganong part ba? Yun, doon natin iti-tweak kasi nga, syempre, doon sa pagtitrade ko ngayon, guys, hindi lang yung bago yung mga chinecheck ko, kundi yung mga luma din. Tapos yung mga luma, guys, grabe, inaamag talaga sila, sin red days talaga sila, super. Laki ng problema ko rin doon. Pero, hindi yung katulad ng dati. Kumbaga, choice ko yun ngayon na okay, titingnan kita kasi hindi kita babalikan. Pero yung bago, wala akong doon. I-out kasi yun yung nakaplano. At least, 'di ba, nakasubok ulit ba? Kahit hindi ko ma-perfect muna yung situation na meron ako ngayon, at least kumbaga unti-unti kong binabago. So, yun, haba ng kwento ko, just talking to myself, at least marinig ko kung ano yung mga nasa isip ko ngayon. Anyway, punta na tayo. Tingnan na natin kung ano mga itsura nila. Tingnan nga natin to, Mac. Hindi di mo na naka 1M. Tapos, ito, hindi rin naka 1M. Ito, at least naka 1M. So, yan, check lang tayo. So, mamaya, may kwento tayo dyan. Kwento ko na, no? So, dapat ilagay ko na rin to. Okay. Ngayon, bago pala tayo mag-watchlist, guys, meron pa akong isang, etong PLC. So, binili ko siya. 2 beses kasi akong bumili nito. Binili ko siya dito, itong area na to. See, I'm too, masyado akong aware kung saan ko siya binibili. Dito, tapos ito yung cutlass area ko, which is 0.57. Tama. And then, ito dapat yung, TP ko, kasi hindi ako naka-out kaagad. 'Di ba? Ito dapat yung TP ko. Tanggalin na natin yan. Hindi ako naka-out kaagad. Ngayon, kanina, anong ginawa ko kanina? Nag 0.56 pa siya kanina. Pero sabi ko, okay, sige, parang hindi ako ganun ka-concrete talaga yung ko. Pero ang pinaka-konkreto sa isip ko na hindi ko na ibabalik yung, hindi na ako magpapatalo. Okay, may kita na yun sana. Kaso, sabi ko, okay lang sa akin mag-break even. Basta hindi ako magpapatalo. Never ako magpatalo. Ito na yung ginawa ko. Basta ang labas ko, hindi ako talo.
Yun, hindi ako sa cut loss area. Break even, yun, okay lang sa akin yan. So, nagkamali na ako. I need to admit it. Bilhin ko na lang siya ulit. Kasi maganda pa rin siya eh. Yun nga sabi ko, bilhin ko na lang siya ulit. So, yun. Kung structure ang pag-uusapan, maganda pa rin naman siya. Baka may bubuga pa. Pero tingnan natin kung anong gagawin niya bukas. Saan siya? Baka balikan niya tong 50, balikan niya dito, saka siya mag-move. We don't know guys. Pero, ano na lang tayo, kumbaga sayaw lang tayo kung saan siya pupunta. At least, kahit pa paano, nabomonitor ko siya. Makapal talaga ng ano nito. Tawag dito. Masyadong makapal yung volume niya. Oo, hindi siya katulad ng mga Lotto or something. Uy, kumusta na kaya si Lotto? Patingin nga. Speaking of Lotto, guys. Ito yung mga nag-move nung nakaraan eh. Hindi umabot. Oh, lakas din ah. Hindi man lang umabot ng ano? Oh, nice ah. Hindi umabot ng 1M, guys. Wala na nagbenta. So, ito na naman tayo. Si Lotto ay cross na naman siya. Tapos, bumalik sa 70. Hindi na rin talaga anyway, bata ako nandito. So, yun. Yun yung ano ko kanina. Ang price niya, last day is, or no Friday, nag-close siya ng 0.65. Tapos, kanina, pagka-open, 0.66. Pero yung 66, kinain lang ng mga sellers. So, merong konti pa na 0.65. Tapos, sabi ko, hindi, ano ko lang, baka steady lang siya, tapos hindi ko lang gagawin. Pero alam ko sa sarili ko na, I don't like, hindi ko talaga gusto tong ganitong candle, shooting star. Hindi ko talaga gusto. Alam kong maghihinto siya dyan, uupo lang siya, pwede yun, di ba? Yun yung scenario ko. Pero hindi ko lang gusto yung kakaba-kaba ako. Kasi nagkamali na ako nung hindi ko nabenta. Kasi nagbagal-bagal ako or hindi ako nakapag-focus sa trade ko. Pangalawa, ang problema ko ay may chance na akong lumabas pero hindi pa rin ako naglabas. Tapos ngayon gusto ko pang italo ulit, 'di ba? So, anyways, ano ba yung problema ko dito kanina? Hindi naman problema pero nag-out naman ako maayos. Na-out ko siya ng 0.64 yata. Yes, 0.64. So, kung na-out ko siya ng 0.64, ayan, kumbaga na-out ko siya ng 0.64 kasi nag-63 pa to eh. Pero yung 62 kinis lang tapos umangat lang din ng, sabi ko medyo malakas din talaga. Pagka-kiss ng 62, bumalik pa ng 65. Pero, ayun, today, parang nag-close siya ng 0.63. Pero tingnan natin kung anong gagawin niya kasi ito ay previous top. 'Di ba? Pero yun lang yung ano ko kanina, napansin ko kanina na okay lang yung nag-out ako. Check yun. Good job sa akin yung nag-out ako. Kasi ang plano ko lang na hindi na ako magpapatalo. Yun lang, wala nang iba. Tapos, pagpasok ko kanina, aware ako na may 65. Nakalimutan ko pa nga na 65 pala yung close niya nung Friday. So, may pagkukulang tayo doon. Hindi tayo ganun ka-ready. No? Kasi nga, parang may hoping pa ako eh. Yun yung totoo. Baka may hoping pa ako na, angat niya ito, balik ko ngayon 68, out ako sa 68. Yung may ganong hoping pa ako eh. Baka kasi malakas. Pero, yun, 66, kinain yung 65, tapos sabi ko, kapag itong 64, kinain na, tapos konti, parang millions, tapos naging hundreds of thousands lang. Sabi ko, hindi, out na ako dito. Okay lang sa akin. So, parang, yung nakikita ko nga nung pag-out ko, hindi naman ganun kasi bumagsak masyado pa. Kaya sabi ko, mali yata ako. Pero okay lang, i-buyback ko na lang. Pero may hurt. May konting hurt pa rin. Pero, ano ba yung gesture ko kanina kahit may hurt? Nakipagdaldalan pa rin ako, di ba dudes? Yun. Kasi hindi ako ganun dati. Pag na-hurt ako, higa, hurt eh. Di ba? Panindigan. Pero kanina, wala akong ginawa kundi gumagawa pa rin ako ng task na mag-upload ako, tapos nagluto ako, nag-ayos kami ng pagkain, naligo, ganyan. Kumbaga productive pa rin. Meron man akong dull moment, siguro 2 hours men, yung dyan, yun lang yun. Oo, 2 hours yung mga ganon. So, yun, yung mga so total na yun, actually guys, very conservative na yung pagka-total na 2 hours kasi dati talaga 8 hours. So, ganon.
Ayun yung ano ko. Paikli, oo. Baka sa susunod 1 minute na lang. Oh, oo, ulitin ko. Kung naririnig yung sasabi, paikli na paikli. Kasi dati, kalahating buwan, tapos week, isang linggo, tapos ilang araw, mga 3 days, 4 days, ganyan. Tapos ngayon, mga hours na lang, or sometimes minutes na lang. Tapos diretso lang guys. Hurt ako kanina kahit nung nakahiga ako. Sabi ko, kaya pala dahil sa crypto siguro. Pero parang inaano ko na rin yung sarili ko na, hindi nga ako nainggit eh. May hurt, sabi ko sayang. Pero, parang one time sinabi ko sa sarili ko, sunod-sunod ang loss ko dun. Sabi ko na, $1, $2 lang yung ipapatalo ko. Pero yung effort ko, akala mo buong daigdig ko ng milyon-milyon ng ano yung nerisk ko dito at kikitain ko. So, parang nakakapagod din. Tapos yun, hindi ako na parang congratulate pa nga ako eh. Pero, totoo guys, honest ako dun pag naiinggit ako sa sinasabi ko naiinggit ako, huwag mo na ikwento yan. Totoong naiinggit ako. Huwag tayong maging ipokrito. Totoo yung nararamdaman ko eh, naiinggit ako eh. So, pero kanina sabi congratulations, hati tayo sa kita mo. Di ba? Tarinig mo. So, di ba? Oo siya. Guys, kayo ang saksi. Comment down below. Nadinig. So, yun. Mabalik tayo dun. So, yun, parang medyo pakailamera pa rin ako sa volume, medyo pakailamera pa rin ako pagka nag-out ako, tapos aangat pala. Nag-out ako, tapos hindi pala Pero, at least ngayon, kahit papano, parang tinatanggap ko, may mali ako, out muna ako. Tapos, yun, tama na yung mga pagkakamali ko na hawak-hawak ko ngayon kasi yun yung pinaka-lesson learned na. Ngayon, yung may mga plano ako, tapos mag-out dapat ako sa level na yan. Out na muna ako kasi nakakapagod din eh. 'Di ba? So, pag nag-out ako doon, so at least makakapag-focus ako sa iba. Kasi total, malikot naman talaga yung ko eh. Gusto ko rin naman talaga nagtitrade. Gusto ko rin naman nagdi-DMR everyday. So, edi out kung hindi talaga para yun. Pero syempre, dapat mas, mas gagalingan pa ba? 'Di ba? Kung i-backtest kung pag-aralan mo na pag-aralan. Anyway, yan yung nangyari. So, I think break even lang ako dito guys. Kung meron man baka wala pang 100 yung guys. Sana lumagpas ng 100. Pero, yun yung story ako dito. At least nakalabas ako. So, sa Sunday nyo na, ay sa weekly market review natin, i-review yan. Pero, yun yung story ako. Pero ito, alam mo, sa totoo lang nung binenta ko, sabi ko pa, buy back ko na lang. Oh, sakti. Naka-buy back kasi isa. Tapos sabi ko, buy back ko na lang to. Makikita ko naman kung okay pa siya. Pero yun, dito ko nakikitaan na pag ganitong tsura pala, ganyan, gusto ko pala itong ganito. Ito kasi yung unang pinag-aralan ko eh. Siya yun. Ito kasi yung unang pinag-aralan ko. So, yun lang muna. At least, naikwento ko lang na ito din yun, isa sa task ko kanina. Ay, ito yung ginawa ko kanina. So, mamaya i-journal natin yan. So, 3 task na lang ang gagawin ko. Isang watchlist. Yan yung watchlist natin ngayon. Mabilis lang yan siguro. Tapos, total, nakabili naman tayo. Pero as much as possible, kung meron tayong gusto at saka gustong bilhin na natin guys. Para magamit natin yung pera natin sa virtual. And then, para matutunan tayo kung na-out tayo, edi another lesson, another learnings. Tapos, hanap na naman tayo ulit para masanay tayo na bibili. Tapos, dyan natin sanayin sa virtual na bibili. Ito yung plano. Ito yung tapos saka natin palaguin yung learnings natin. So, watchlist na tayo. And then, after watchlist, i-upload ko tong video na to. And then, after upload, i-ayos ko muna yung sa journal ko dun sa PLC. Oo, sa PLC. And then, actually, Sunday, sa weekdays ko na anuhin ko na lang yung mga data lang. Tapos, hanapin ko yung sa, mag-update ako ng mga dividend. Baka kasi may bago na naman ang call. Yan. So, yun. Punta tayo dito. Ganda rin pala ng ginawa ni Lotto, guys. Pero, yep, ganda lang. Punta tayo dyan. Sa REITs, tingnan natin anong ginawa ni VREIT.
Ito, umangat lang pero bumalik lang din. Yep. Airit, Virit, bumalik. Pero nice. Ganda na itsura ni Birit ah. Kaso lang volume. Tapos ito naman si Sirit. Anong gagawin mo dyan? Patunayan mo na yan. Nagka-uptrend ka eh. Ayusin mo yung buhay mo dyan. So, si Pirit, wow. Uy, Pirit ha. Pa-level up ka ba? Okay, si Pirit guys ay pinakamalaking volume nito ngayon. Almost 1M. Almost lang. Tapos, ang tagal niyang hindi nag 1M. Sobrang tagal. Wala pang 1M pero tingnan natin. Bakit? May read ka na ba? Patingin niya. Tingnan natin guys kung magbibigay na ba ito siya. Actually, kumbaga parang maganda naman talaga yung mga REITs or hindi REITs yung mga dividend ko. Ako lang talaga yung medyo may problema dahil okay, September 22. Hindi ko ba nasulat? Pirit. Wala bang pirit? Okay, meron guys. So, September 22 yung niya, dividend niya. So, ngayong Friday na, no? Tapos, ang ganda ng itsura niya. So, September 22, meron siyang mga around 2.39%. Anyways, ganda. So, ayan, at least marunong na ako tumingin na maganda ngayon. So, GSMI, pass lang muna tayo dito guys, no? Pero, if ever na maganda yung gagawin niyo. Ayan, copy nga natin. Kung maganda yung gagawin niya is dito. Diba? Ay, tanggalin na nga natin. Dito. Pero hindi ko na susugalan yung mga ganyan. Hanap tayo. Sa alpha na tayo. So, ito yung sinabi ko guys na nagkaroon pa ko yung emotion. Dapat dito ko binili. Although, kung binili ko naman dito, na ako. 1 hour, pwede na ako mag-out nun. Pero sobrang ganda guys. Mabibenta ko ba talaga sa 1 hour yan? Diba? Parang ganun. So, anyway, so, buhay pa rin naman. If ever man dito, dapat yung cut loss niya. Kung very tight, kung hindi naman dito, pwede. Pero, let's see. SFCP, maganda rin naman to. Tapos, lagi pang may volume kahit papano. May buyback pa. So, wala tayong gagawin guys. Pangit eh. Diba? Maruboso yan eh. Almost maruboso. Hammer na malaki, hindi mo maintindihan. Ito naman, may pag-asa pa yan. So, check natin kung ano ba. Meron ako niyan eh. Ano bang cut loss ko? Kasi nga, ang kung gaya tema ko guys, cut loss, di cut loss. Diba? Bili na lang ng iba. Kasi kung masasanay ko yung sarili ko na ayoko naman ng ganun. So, kung out niya ako, di out niya ako. Pero sana hindi. Ito guys ito kasi yung ideal ko yung plus. Sana one day makasama ako sa ganyan. Makabili ako ng ganun. So, APX, for me guys, maganda naman sa APX. Kahit papano nandito rin naman pag dito ka bibili, tingnan ko tapos alpha pa to, 'di ba? Maganda rin naman. Kaso nasa loob siya ng ganito ka range or symmetrical or hindi mo maintindihan ayoko ng ganitong story eh. Hindi mo alam kung aangat o babagsak. If ever man, baka dito mo siya tingnan eh. Pero hayaan ko na lang siya. Ito lang guys, so walang walang volume. So dapat ingat din talaga pag wala ng volume, wala na talagang pag-asa. Ayan hirap kasi lagi akong nandyan dati. So, hindi ko na malaya na ganito pala ginawa ni Cebu Pacific, guys. Hindi ko talaga alam na ganito nang ginawa niya. So, ano ba to? Tanggalin nga natin to. Diba? Hindi ko na alam na Pero, yun. Bigyan pa natin ng karapatan dyan siya. Ito siya, better siya kung dito siya uupo sa 270, no? Ganyan.
kunyari second, pang third niya dito 270. Pero wala tayong gagawin. Kung dito siya, edi dyan siya. Hayaan mo siya dyan. Wala akong gagawin sa kanya. Bukas guys. Kasi yun yung magiging kung saan ba talaga direction niya. Prim, ito nga sabi. Ito talaga, ang mas gusto ko talaga si FNI. Yan. Yan, gusto ko yan siya. Pero hintayin natin siyang umupo guys. Saan niya ba gustong umupo? Si Prim maganda rin to kasi wala tayong entry dyan. Okay. SCC, sobrang ganda guys. Pero yan. So, syempre, pag nagtitrade ako, urong-sulong may ganong effect. Pero, anyway, more experience, more learning, saan ba pa pupunta at gagaling din ako. Lapit pa ang birthday ko. So, ibibigay ni Papa ganyan. Ano ba, sampalin na lang ako. Stoy, gising na dyan. Kunin mo na yung 1 billion. Okay. Ayos So, yan. Actually, alam mo kung sinong pinakagusto ko dito. Ito, okay to si Emmy. Ayoko lang matagal. Si Mir, wala akong pakialam dyan kasi nasa resistance. Ito ito rin si, alam mo ito. Dapat, di ba sabi ko, nice one. Iti-trade ko sana to. Nice one na to. Okay, one var. Sayang. Sayang opportunity. Anyway, wag na nating panghinay yung ICT. Gustong gusto ko talaga to guys. Ang hindi ko lang gusto dahil sa fair value niya. Fair value niya nandito. Mamaya tingnan natin yung fair value para baguhin natin yung dividend fair value So, ito si BPI. Okay din yan. Pero sa ginawa niya, hayaan ko lang siya. So, wala tayong pakialam dyan. CLI, pasok pa rin naman. Nandyan. Dito siya. So, ayun. Yun nga yung sabi ko guys na kung ano yung ito, wala tayong dyan. Wala pang tingnan mo si Fero. Galing nga eh. Wait, gusto talaga patunayan dito banda. Mo na lang siya. Gawin niya yung gusto niya. Kasi gaguguhin niya ako. Si PLC, hintayin natin kung anong gagawin niya bukas. Diba? Si Fruit, gusto ba natin kaagad? Guys, hindi ko pa talaga alam kung gusto ko siya. Kasi nga, pa-downtrend pa naman tong area na to. 'Di ba? Although, nasa big range, pero gusto kong makita siya na dito sana, tapos mag-conso dito, tapos saka Pero tingnan natin ang gagawin niya. Wala akong gagawin dyan. So, ito may konti tayong inggit dyan kasi nga, binili ko yan, tapos ngayon, nasa umangat siya. Medyo malakas. Ika nga, 18 million ba naman? Pati niya, medyo malaki ang volume niya ngayon After 5 days, ito yung unang volume tapos ang laki Guys, why? Kung kailan nag-out ako, kailan ako nag-out? Tuesday pala. Tuesday ba? Diba? Tuesday ba ako nag-out? Anyway. So, yep. Nice. Pero ako na lang muna siya. Dito na lang. Pag nag-react na lang siya dyan. SSI, wala tayo. Ito, nice one to guys. For me, nagugustuhan ko siya. Sulat natin guys. Gusto ko lang makita anong itsura niya bukas. So, si pizza, wala tayong dyan guys. Although kahit nandito siya sa DB50, which is strong support niya, hindi mo na natin siya bibigyan ng pansin. Ayan support niya rin. 'Di ba? Dami niya support Pero, yaman ko muna siya. Nice one din to liquid. Costco. Si Costco nasa support Nice one. Sarap ka nito EMA 200 tapos support pa. Diba? Saan ka pa? Support siya guys. Nag-toothbrush ka naman? Nag-toothbrush ka ulit kasi kumain tayo, diba? Takte. Okay. Ay, lagay ko lang muna. Pero tingnan natin. Gusto ko rin kasi yan.
eto, wala tayong gagawin. Wala muna. FB, wala muna. FB, tingnan ko. Baka pwede pa tayo mag GT Cup. Wala. Eto si Ali, guys. Ali. Tapos saka natin para makita talaga natin. Panindigan natin. Yun, dapat dito. Dapat dyan. BPI. Okay? Virtual. Yes, nakita ko na to. So, gusto ko nga next time, pag isang ganyan ko, isang tsura lang eh. Diba? Wow. Okay, isang tsura para alam ko. Hope one day. And that is very soon. Very na soon pa. Saan ka pa? Okay. Wala. Parang pumpong ito kung binabasag talaga. Willy concept. Tapos, eto. Anong ginawa niya? Uy, may gustong patunayan na. Nice. Tingnan natin. MRC. Yan, wala. Wala. Meron. Check lang. Parang magaganda yung DB50 ah. No? Oo. DB50 ito, wala na to. Hindi na to DB50. Tingnan na natin. Green. Nahulog na yung all HD. Yan. APL. Nice. Okay. Katulog ako, guys ah. So, ito. Ngayon, check natin. Pasok pa rin si CLI. HDI. Actually, liquid naman to, guys eh. Pero ang ganda na yung tsura niya. Sobrang ganda. Diba? Ganda nito, guys. Ito yung niya. Sige, sulat natin siya. Pasok natin siya, guys. Ganda na itsura niya. Structure niya, ganda. Costco. Nandito kasi siya. Kaya gusto ko siya. Nice. FB. Ito na lang. At least dito sa area na to kaya ko pambilhin. No. Ito bibilhin ko. Tapos Ali. Tanggalin ko na si Costco, guys. So, apat ulit. Tingnan na natin si Costco ulit. Okay. Okay, pwedeng pagbigyan. Pagbigyan natin. So, 5 lang. Dito tayo sa kabila. Lagay na natin si Costco. HDI. Meron na. FB. Balik alindog natin sa FB. Dapat pag si FB, bilhin ka agad bukas.
Tapos, Ali. Ali, my love, so sweet. So, yep. Ito tayo dito, Ali. Yun pa rin. Ganun pa rin itsura natin. Okay? So, yep. Ganito pa rin ang plan natin sa Ali, guys. Sulat natin yan. FB, patingin niya. Tinatamaan ako ng antok ako. Pero hindi pwede guys kasi hindi pa tayo tapuas. Kung meron man ikot-ikot lang tayo dyan sigaan. Tapos balik ulit. So, eto, pwede pa rin naman to. Intact pa rin to. No? Yep. Okay. Yan, intact pa rin yan, FB. Ali, basta just i-air yan. Ali naman. Kalakas eh. So, ayan, tapos na si Ali pala. Costco. Grabe yung tuko ko. So, ito sa Costco. Ito yung cut loss. Actually, pwede nga ito lang eh. No? Yan. Pwede nga yan lang eh. Pwede. Why? Ano lang naman to eh. Supposedly, ganyan talaga kagandahan yan. Yan. Kung babagsak siya, pangit talaga siya. Costco. CLI meron, HTI. Patingin nga yung CLI. Yan. Papakita eh. So, ibig sabihin, baka may ibubuga. Okay. Ito. Okay. HTI. CLI. Okay. Ganun pa rin yung tsura. So, tapusin natin dito sa CLI yung catch list natin. Okay, watch list 9, 18, 23 para to bukas guys. Yun at least meron na tayong mga plano. CLI, HTI, Costco, tapos FB, tapos Ali. Yun lang. Ito guys, ito lang yun sila. So, yan na yung nasa watchlist natin. Check na lang natin yan bukas guys. So, yun lang. Thank you so much. Thank you sa pagsama.